So, ang production system, meron po kami tinatawag na confined with litter type of flooring. So, yung pong may flooring po, parang huhukayan yung floor yung kulungan. Tapos, mamaya po ipapakita ko kung ano yung layer. Tapos, kasi nga po, taga Quezon kami, marami kaming niyog. So, yun pong coconut coir, yun po yung inilalagay sa ibabaw. Yan po ay wala ding amoy. Kasi definitely yung coconut coir, i-absorb niya yung dumi ng native na baboy. Ito naman po ay semi-confined. So, kung medyo malawak yung area nyo, pwede, under coconut tree. So, meron pong pagalaan na malawak ang baboy, kaya lang medyo malaki-laki yung inyong babakudan. Pero meron po siyang uuwian sa gabi. So, ito po, mas marami yung pwede nyong alagaan. Kasi, tingnan nyo, baboy niya, ang dami. Tapos may inuuwian sa gabi. So, pagdating po ng panahon na maulan, baka magkakaroon ng mga putik-putik, yung pong, kung yun ay may mga niyog din sa inyo, yun pong mga pinagtapasan ng niyog, yung bunot, pwede din pong ilagay doon. Para matrample din ng baboy, para magsilbi din parang taga-absorb din ng kanilang dumi. Bakit po mahalagang may bahay? So, ito ay magsisilbing protection laban sa lamig ng gabi, ulan, bagyo, at sobrang init. So, protection laban sa sawa at iba pang hayop at magnanakaw na rin. Nakakatulong upang dumami ang inianak at iwinawalay. So, napapadali ang mga dapat gawin gaya ng pagkakapon, pagbabakuna, pag-oobserba ng may sakit. Nakakatulong upang maiwasan ang pagkakasakit at pagkamatay ng mga baboy at madaling mabilang ang mga alaga at makikita ang nawawala. So, ito naman po ay example ng aming kulungan na may paanakan. So, ito po, napaparami naman ito ang naiwawalay. Baka po mamaya manganak ng 10 yung baboy, ang naiwalay naman ay dadalawa, so lugi din. So, mas maganda po, pag buntis at malapit ng mga anak, ikukulong din yung inahin. Kasi po, ang native pig po, meron din po silang tendency ng cannibalism. Pag minsan, yung ibang kasamahan nila, pinapatay yung anak ng may anak. So, mas maganda po talaga na sila ay nakahiwalay. So, makikita niyo po, may nakasulat dyan, roaming area for piglets. So, yun pong kulungan na yan, meron po diyang butas na nakakalabas yung biik. Kasi gusto po namin na yung biik ay nagkakaroon ng access sa lupa. Una, para hindi ka na magtuturok ng iron. So, libre na yung iron mo. Kasi ang lupa po ay sagana sa iron. Isa pa po, libre din yung mga minerals sa lupa. So, para po mas malusog yung biik, maganda, meron siyang nagagalaan. Pero dapat meron ding bakod. Tapos, pag dedede naman na siya, babalik naman siya sa sarili niyang ina. So, advantages of using local materials in animal houses. So, low cost. So, pagka ang gagamitin nyo lang po yung makikita sa tabi-tabi, syempre, ito ay mura. So, lalo po sa mga probinsya, ito ay madali lang makikita sa kung saan-saan. Tapos, gaya po ng kawayan, ito ay durable kung tama ang pag-harvest. Matibay din po, basta lamang ang kukuhanin nyo ay yung magulang na. Tapos, madali at murang i-install. So, ito po yung sinasabi ko, design and materials of animal houses. Ito po yung aming recommendation. At ito po yung sinasabi ko na yung sa litter type of flooring. So, parang 1 meter po na huhukayin, tapos lalagyan mo siya ng mga, yung coconut, mga bunot ng coconut, o kaya yung mga rice straw. O kaya mga dahon na tuyo-tuyo. Tapos po, yung kulay orange na yon, yun na yung mix ng coconut coir or coir dust. Tapos may konti pong lupa at meron ding asin. Mas maganda din po kung meron kayo ng mga tinatawag na IMO. Yun po, indigenous microorganisms. Pero kung wala, pwede rin po na wala. So ito po yung aming kulungan. So makikita nyo, yan po yung mga bunot. So pang-fill po siya. Tapos yung ibabaw niyan, yun yung lalagyan ng coconut coir. Yan, so yan po yung coconut coir. Yan na po yung pinakaibabaw. Pwede nyo na ipasok yung baboy.
So ito po yung iba-ibang sample nga ng native pig houses made by farmers. So ang performance po ng BT Blocks dun sa mga kulungan na ginagamit namin is, ang winning age po namin is 45 days. Maximum na po 50 days. So winning weight po is 5.5 kilograms at ang average live weight is 9, 16, and 25 kilograms at 3, 4, 5 months. So ito naman po yung ginagamit naming pagpapakain. So ang ginagamit nga po namin is yung mix ng mais, darak at saka copra meal. Tapos nagbibigay din po kami ng mga legumes gaya nga po ng kamote tops, tricantera. So yan po yung aming mga ratio na binibigay sa araw-araw po. So a variety of feeds or feed materials can be given to the native pigs. Ang native pigs nga po hindi maselang pakainin. So pwede po siyang bigyan kahit ng mga vegetable rejects. So, yun din po mga local feed materials na makikita nyo sa inyong lugar. So, ito po ay sample lamang ng aming ginagamit na low-cost feeds. Kasi kami po sa Chaong, pag nakita nyo area namin, maliit lang naman po. So, kinakailangan po namin bumili talaga ng gagamitin namin na pakain. Hindi kami pwedeng basta mag-rely sa makikita sa tabi-tabi. So, ito po yung ginagamit namin. So, ito naman po yung para sa growers. So, yung soybean po, pwede nyo po siyang paltan din ng mga sakwa. At saka, mga tricantera. So, feeding practices po namin, ginagamit po namin is 1 to 1.2 kilograms. Tapos, bibigay po kami ng ad libitum ng forages. So, sa winner to grower naman po, 0.5 to 1 kilogram. At nagbibigay din po kami ng ad libitum ng mga forages. So, ito po yung mga sinasabi ko ng mga locally available feeds. So, gaya po nung, ang dami pong pangalan yan. Ewan ko kung anong tawag dyan sa lugar nyo. So, yan po ang isang tawag dyan ay Gabing San Fernando. So, yan po sakwa. Yan nga, yan po yung, yan po yung root crops nung sakwa o nung Gabing San Fernando. Kamote and kamote tops. Halyas o yung banana trunk. So, yan po ang ginagawa ng iba. It's either titibain na lang nilang papabayaan na yung baboy ang kumain or pagkatiba, gagayat-gayatin pa nila. Tapos yung iba niluluto pa rin. Kasi pag basta luto, mas madaling kainin at mas marami nakakain ang baboy. So, darak or rice bran, copra, ipil-ipil, pero kung masyadong marami ang ipil-ipil, limited lang. So, pungapong, tsaka kangkong. Yan, balinghoy, kamoting kahoy. So, huwag niyo po ipapakain ng hilaw ang dahon at ang ugat. So, dapat lulutuin. So, tricantera o madre de agua. So, ito po, marami pong ganito na, ito po ay, maraming ganito po sa Chaong na marami na rin pong kumuha dun sa amin. Ito po ay madaling padamihin at mataas po yung protein at saka calcium content. So, pwede po ibigay ng fresh sa baboy. Sa mga may balak, mag-organic production, so ang mga maaari din pong purgahin o gumatin ng mga halamang gamot. So gaya po halimbawa ng ipil-ipil seeds, so papatuyuin po, tapos dudurugin, tapos ay ibibigay ng 1/8 to 1/4 teaspoon of dried crushed seeds per piglet. So kung medyo maliit, syempre 1/8. Kung medyo malaki-laki na ng konti, 1/4 teaspoon. So, bag pong ibibigay sa buntis na baboy. So, niyog-niyugan. Seeds are given raw. So, 2 hours before the last meal for the day. So, 1 to 2 seeds per piglet and 10 seeds per breeder animals. So, madre cacao o kakawate. Ito naman po ay gamot sa mga skin disease. So, pagka po yung baboy nyo nangangati-ngati o medyo may mga ang tawag dyan, galis-galis. So, ito po ay kakatasin at ipapahid sa balat ng baboy. So, sambong. So, kung yung baboy naman, ito ay may lagnat, may sipon at ubo, so pwede rin po ipaglaga ng sambong. Kung nagtatay naman yung baboy, pwede din pong bigyan ng star apple leaves. So, yung ipapakuluan mo yung 1 kilogram ng leaves sa 1 liter of water. Medyo mapait po yan. So, para po may inumin ng baboy, lagyan niya ng asukal at saka ng konting asin. So, parang electrolytes na rin. Ito po yung guava leaves. Pwede din po ito sa pagtatae.
At pwede din pong panlanggas ng sugat. So yung mga inahin na bagong anak, pwede pong langgasin ng nilagang dahon ng bayabas. Itinerekomenda din po namin na kahit po yan ay native, yan po ay bakunahan laban sa hog cholera. Lalo na po kung doon sa inyong area ay maraming baboy na standard breeds. So ito naman po ay sample lang ng economic calculation kung piglets ang ibebenta. So ito naman po is economic calculation kung may aalaga ka ng native sow. Nabanggit ko lang po ito po kasi nga yung una kong sinasabi na research project namin, yung evaluation and commercialization of Philippine native pigs na nagkaroon kami ng mga farmer cooperators. At ngayon po, meron po kaming panibagong research na funded din ng BAR, yung development and commercialization of selected strains sa Philippine native pigs. So, yun lang po at maraming salamat.